Sa isang mapanganib na gabi sa isang tahimik na sulok ng New York City, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang mga sigaw na pumunit sa katahimikan. Ang mga biktima ay mga inosenteng bata na isa-isang natumba sa malupit na pananaksak. Sila'y masyadong bata upang maunawaan kung bakit kailangang maranasan ang ganoong kalupitan. At ang mas nakakagulat pa, ang gumawa nito ay ang taong tinatawag pa nilang Uncle Mindong na kanilang pinagkakatiwalaan at minamahal. Nagsimula ang trahedeng ito sa buhay ni Zhou Yilin, isang lalaking ibinanganak at lumaki sa Liancun Village, Changle District, Fuzhou, Fujian Province ng China. Sa edad na 12, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho, kaya naiwan ang kanyang inang si Chen Yijay na mag-isa siyang palakihin. Noong dekada 1980, nang ipinatupad ng China ang tinatawag na Reform and Opening Up Policy, maraming tao mula sa mga baybaying probinsya gaya ng Guangdong at Fujian ang nagsimulang maghanap ng pagkakataon sa ibang bansa. Marami ang nagtagumpay. Nakahanap sila ng magagandang trabaho at nakapagpadala ng pera pauwi upang iangat ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Nakita ito ng mga taga Liancun Village, kaya't sila man ay nagsimulang maghangad na umalis ng bansa. Naniniwala sila na iyon ang pinakamabilis na paraan upang makaahon sa kahirapan. Ngunit dahil sa kawalan ng tamang dokumento, marami ang napilitang dumaan sa mapanganib na landas ng ilegal na pag-alis. Habang nasa paaralan pa, napagpasyahan ni Yilin na tahakin niya rin ang ganitong daan. Sa edad na 21, nanghiram siya ng humigit kumulang $40,000 mula sa mga kamag-anak at kaibigan upang sundan ang kanyang pangarap sa Amerika katulad ng maraming kabataan mula sa kanilang baryo. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay na puno ng pagsubok, sa wakas ay nakarating siya sa abalang lansangan ng New York City. Bagamat banyaga ang lahat sa kanya, taglay nito ang pangako ng pag-asa at mas maliwanag na kinabukasan. Sa panahong iyon, malaki na ang pag-unlad ng lutuing Tsino sa Amerika. Iba't ibang putahe mula sa Guangdong, Sichuan, Dongbei at Xinjiang ang matatagpuan na, hindi lamang sa malalaking lungsod kundi pati sa maliliit na bayan, estasyon ng tren, terminal ng bus at maging sa mga destinasyong pangturista. Tulad ng maraming imigrante, dahil sa balakid ng wika at kakulangan sa propesyonal na kasanayan, napilitan si Yilin na pumasok sa mabibigat na trabahong manual na may katamtamang kita. Matapos maghanap, nakahanap siya ng trabaho sa isang Chinese restaurant. Nagsimula siya sa pinakamababang gawain at ang kanyang pamumuhay ay kahalintulad ng kapwa imigrante. Nakatira sa masisikip na kwarto, natutulog sa mga double-deck bed na halos wala ng espasyo sa pagitan ng kisame at higaan. Ilang beses na nga siyang nasaktan sa ulo kapag bigla siyang nauupo ng tuwid, kaya't natuto siyang mag-adjust at hindi na lubusang umuupo. Dahang-dahang gumaan ang kanyang buhay. Dahil sa tuloy-tuloy na kita, nakalipat siya sa itaas na higaan at kalaunan nagkaroon ng sariling kama. Sa wakas, maaari na siyang umupo ng diretsyo nang hindi natatakot na tumama ang kanyang ulo. Pagkaraan niyang mabayaran ang kanyang mga utang, tumuon siya sa mas mataas na layunin, ang magkaroon ng green card. Para sa maraming imigrante, ang pagkakaroon ng dokumentong ito ang tanging simbolo ng tunay na tagumpay sa Amerika. Pagkatapos ng 15 taon na matinding pagtatrabaho, natupad din ito ni Yilin. Naging isa siyang taong may katayuan sa paningin ng iba. Subalit, papalapit na siya sa edad na 30 at nananatiling walang asawa. Kaya't di maiwasan ang kanyang ina sa China na mag-alala para sa kanyang kaligayahan. Aktibo siyang naghanap ng makakatuwang para sa kanyang anak at sa pamamagitan ng matchmaking, nakilala ni Yilin si Li Chaojian, isang magandang dalaga mula rin sa Fujian. Sa tulong ng mga human trafficker, nakarating si Chaojian sa New York upang makasama si Yilin. Agad silang nagpakasal at hindi nagtagal, nagkaroon din sila ng sariling green card. Hudyat ng pagsisimula ng bago nilang buhay bilang mag-asawa sa Amerika. Matapos ang kanilang kasal, lumipat sina Yilin at Chaojian sa Brooklyn, New York
at umupa ng apartment sa 870 57th Street, 8th Avenue, Sunset Park. Ang kanilang tirahan ay nasa unang palapag. May 2 kwarto at isang banyo. Bagamat hindi maluwag, maayos naman ang lokasyon nito. Upang makatipid, namuhay si Yilin ng napakasimple at matipid. Hindi siya naninigarilyo at tumanggi rin siyang gumastos para sa mga libangan kahit pa ilang beses siyang inimbitahan ng may-ari ng kanilang restaurant. Pagkatapos ng 12 oras na nakakapagod na trabaho, ang tanging nais niya lamang ay umuwi sa kanyang tinutuluyang dormitoryo upang magpahinga, manood ng TV o makausap sa telepono ang kanyang asawa at mga anak. Sa kanyang katamtamang kita na humigit kumulang $3,000 bawat buwan, naging mahigpit siya sa paggastos at hindi kailanman nagpakasasa sa luho para sa sarili. Subalit sa kabila ng pagiging matipid, kilala si Yilin sa pagiging bukas palad sa pamilya at mga kaibigan. Hindi siya nag-atubiling tumulong sa isang kababayan upang mabayaran ang napakalaking utang na kanilang kinuha para lamang makapunta sa Amerika. Sa tuwing may pista o espesyal na okasyon, regular din siyang nagpapadala ng pera para masuportahan ang kanyang inang tumatanda sa China. Sa puso ng masipag na taong ito, lagi siyang may pangarap na balang araw ay makakaipon ng sapat upang mailipat ang kanyang pamilya sa isang tahimik na suburb at makapagpatayo ng sarili niyang restaurant. Ang pangarap na ito ay nagsilbing inspirasyon upang patuloy siyang magsumikap ng walang kapaguran. Pagsapit ng 2013, lumaki na ang kanilang maliit na pamilya. May 4 na silang anak. Si Linda, 9 na taong gulang, Amy, 7 taong gulang, Kevin, 5 taong gulang at ang bunsong si William na 13 buwan pa lamang. Upang maalagaan ang pinakabata, tumigil sa pagtatrabaho si Chowjen at naging full-time homemaker. Samantala, ang 3 nakakatandang bata ay nag-aaral sa elementarya na malapit lamang sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng masayang buhay na kanilang binuo, isang nakakasindak na pangyayari noong ika-26 ng Oktubre taong 2013 ang biglang sumira sa kaligayahan ng pamilya ni Yilin at Xiaojian. Bandang 10:45 ng gabi, Sabado, ika-26 ng Oktubre taong 2013, nakatanggap ng tawag ang New York City Police Department sa kanilang emergency hotline. Isang babaeng nanginginig at halatang takot ang nagulat na may nangyaring insidente sa bahay ng kanyang pinsan. Ayon sa kanya, nahuli na ng kanyang asawa ang may kagagawan at kailangan agad ng pulisya sa lugar. Nagkataon naman na may 2 detective mula sa 66 Precinct ng NYPD na malapit lamang at kasalukuyang humahawak ng kaso ng pagnanakaw. Agad silang nagtungo sa lugar matapos matanggap ang ulat. Pagdating nila, bumungad ang isang lalaking nakasuot ng gray na sando, walang sapin sa paa at nababalutan ng dugo. Siya ay mahigpit na pinipigilan ng isa pang lalaki. At sa tabi nila ay nakahandusay ang isang pares ng gunting at isang dugo ang cleaver. Ang tumawag sa pulis na nagpakilalang si Tingting ay nagsabi sa mga otoridad na ang kanyang hipag at 4 na pamangkin ay nasa loob ng bahay at pawang malubha ang kalagayan. Dagdag pa niya, ang lalaking pinipigilan ng kanyang asawa ang siyang may gawa ng insidente. Matapos pusasan ng sospek, pumasok ang 2 detective sa loob ng bahay at sila ay nabigla sa kanilang nakita. Ang sahig ay nababalot ng dugo. Sa kusina, natagpuan si Xiaojian, 37 taong gulang at ang kanyang anak na si Kevin na 5 taong gulang pa lamang. Kapwa sila nakahandusay na may matitinding sugat sa katawan, lalo na sa bandang leeg at dibdib. Sa kabila ng lahat, kapwa sila humihinga pa ng bahagya. Agad na dumating ang mga paramedic at dinala ang mag-ina palabas. Si Kevin ay wala ng malay, samantalang si Xiaojian ay hindi na makapagsalita. Pilit niyang itinataas ang kanyang mga daliri upang ipahiwatig ang bilang na 4 na tila nagtatanong tungkol sa kanyang 4 na anak. Ngunit dahil sa mga pinsalang natamo ng kanyang mga kamay, 2 lamang ang naitaas sa bawat kamay. Bago pa man niya malaman ang kalagayan ng kanyang mga anak, nawalan siya ng malay at agad na isinugod sa ambulansya. Sa biyahe,
Sinubukan ng mga paramedic na pigilan ang pagdurugo at binigyan ng CPR si Kevin. Ngunit pagdating sa ospital, idineklarang wala na siyang buhay. Kasunod nito, si Chow Jin-man ay pumanaw din dahil sa matinding pinsala. Sa mismong lugar, hindi pa natatapos ang trahedya. Nang silipin ng mga detective ang kwarto, tumambad sa kanila ang napakasakit na tanawin. Naroon sina Linda at Amy at parehong wala ng buhay. Maging ang bunsong si William na 13 buwan pa lamang ay hindi rin nakaligtas. Lahat sila ay nakitaan ng malalalim na sugat sa leeg. Malinaw na patunay ng tindi ng ginawang pananakit. Para kay Yilin, gumuho ang kanyang mundo sa gabing iyon. Sa isang iglap lang, nawala sa kanya ang kanyang asawa at 4 na anak. At mas lalo pang dumagok ang sakit nang malaman niyang ang taong nahuli at itinuturo bilang salarin ay hindi isang estranghero, kundi ang mismong pinsan niyang si Chen Mindong. Si Chen Mindong ay ipinanganak noong 1988 sa Chungli, Fujian Province. Ang kanyang ama na si Chen Yitang ay nakababatang kapatid ng ina ni Yilin, kaya't napakalapit ng ugnayan ng dalawang pamilya. Sobrang dikit nila sa isa't isa kaya't nagsanib puwersa pa silang mag-ipon upang makapagpatayo ng 4 na palapag na bahay sa kanilang baryo kung saan sabay silang nanirahan. Si Mindong ang panganay sa kanilang pamilya. Mayroon siyang nakababatang kapatid na si Chen Mingheng na 5 taon ang agwat at isang ampon na kapatid na babae na si Chen Nana. Ayon sa ina ni Mindong, noon ay malaganap sa kanilang baryo ang paniniwalang ang pinakamainam na landas tungo sa tagumpay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa kaysa mag-aral. Para sa kanila, ang edukasyon ay matagal at hindi tiyak na magbibigay ng mataas na kita. Sa pinalawak na pamilya ni Mindong, 7 ang mga anak na lalaki at 4 sa kanila ay nakapunta na sa Amerika. Lalo nitong pinatibay ang paniniwala na mas makakabuti ang magpunta sa ibang bansa upang maghanap buhay at saka bumalik upang mag-asawa at bumuo ng pamilya. Dahil sa ganitong kaisipan, huminto si Mindong sa pag-aaral matapos ang grade 7 at nagsimulang gumala ng walang tiyak na direksyon. Nang siya ay 16 na taong gulang, nangutang ang kanyang pamilya mula sa iba't ibang tao upang makabuo ng halos $70,000 na ibabayad sa mga smuggler kapalit ng iligal na pagpasok ni Mindong sa Amerika. Ngunit sa mismong araw ng kanyang pag-alis, ipinakita niya ang kanyang kawalan ng responsibilidad. Sa sobrang pagkahumaling sa online game sa isang internet cafe, nakalimutan niya ang oras ng kanyang biyahe. Kinailangan pang puntahan ng kanyang ama ang cafe, hilahin siya palabas at personal na iabot sa mga smuggler. Kasama ang mga smuggler, bumiyahe si Mindong mula sa Shenzhen patungong Hong Kong, saka tumawid sa Taiwan at sa huli ay nakarating sa Hawaii. Bago sila lumapag, pinayuhan siya ng mga smuggler na sirain ang kanyang pasaporte upang kapag nahuli sa immigration, otomatiko siyang ididetene. Ani nila, sapat na ang pera mula sa kanyang mga kamag-anak sa Amerika upang makapagpiyansa siya at makalaya. Ayon sa plano, nadetine si Mindong ng mga otoridad ng US at dinala sa isang juvenile immigrant detention center sa Arizona. Labis siyang nagulat dahil hindi ito gaya ng kanyang inaasahan. Hindi ito mukhang kulungan kundi parang isang boarding school. Dito siya natutong magsalita ng Ingles at nabigyan ng libreng pagkain at tutuluyan. Karamihan ng mga naroroon ay kapwa kabataang lalaki na katulad niya na pawang iligal ding nakapasok sa Amerika. Nang siya ay mapalaya sa pamamagitan ng piyansa mula sa kanyang mga kamag-anak, muling nangutang si Mindong upang kumuha ng abogado at magsumiti ng aplikasyon para sa green card gamit ang dahilan ng political asylum. Isang karaniwang estratehiya ng mga iligal na imigrante noon. Habang naghihintay ng proseso, nagganap siya ng trabaho at nakapasok bilang kusinero sa isang Chinese restaurant sa New York. Ang unang trabaho niya ay magprito ng iba't ibang pagkain tulad ng manok, baboy, baka, spring rolls at gulay. Napakahirap ng gawain lalo na tuwing tag-init. Kailangan niyang magbabad sa harap ng kumukulong mantika at madalas siyang matalsikan na nagdudulot ng hilo at sobrang pagod. Gayunpaman, mababa lamang ang kita. Matapos ang 12 oras na trabaho, 6 na araw bawat linggo,
Kumikita siya ng humigit kumulang $300 kada linggo. Dahil sa bigat ng trabaho at kakarampot na kita, nagpasya si Mindong na maghanap ng ibang lugar. Nakatagpo siya ng mga restaurant sa suburbs ng Chicago na nagbibigay ng tulugan at pagkain at kakaunti ang pagkakataon para gumastos. Ayon sa kanya, mas mainam ito upang makaipon. Sa loob ng 8 taon, nagtrabaho siya sa mahigit 10 takeout restaurant sa mga suburban area ng Chicago. Linggo-linggo siyang sumasakay ng bus mula sa New York, dala ang kanyang mga damit at gamit. Ang oras ng trabaho ay mula 9 o'clock ng umaga hanggang 10 o'clock ng gabi. May 1 oras lamang para kumain at magpahinga. Pagkatapos ng trabaho, babalik siya sa barracks ng mga staff upang mag-online at mag-update ng kanyang social media. Pagkaraan ng ilang taong pagtitipid, nakabayad din siya ng kanyang utang sa mga smuggler. Tuwing Chinese New Year, nagpapadala siya ng $2,000 hanggang $4,000 sa kanyang pamilya at sa iba pang mga okasyon gaya ng Mid-Autumn Festival at Dragon Boat Festival, nagdadagdag siya ng ilang daang dolyar. Sinasabi na ito raw ang nakaugaliang tradisyon ng mga taga-Fujian na nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil sa perang ipinapadala ni Mindong mula sa Amerika kasama ng naipon nilang mag-asawa, nakaisip si Chen Yitang, ang ama ni Mindong, na magpatayo ng isang 3 palapag na bahay sa kanilang baryo. Nang malaman ito ng kanyang kapatid na si Chen Yijay na siya namang ina ni Zhou Yilin, nakipag-usap siya sa kanyang kuya at nagpasya silang magdagdag ng puhunan upang palawakin ito at gawing 4 na palapag. Matapos ang pagpapatayo, parehong pamilya ang lumipat at nanirahan doon. Unti-unting naging mainit at maayos ang samahan ng kanilang mga pamilya sa baryo. Ngunit habang nagiging payapa ang buhay sa China, kabaligtaran naman ang nararanasan ni Mindong sa Amerika. Dahil sa kanyang tahimik na pagkatao at kakulangan sa kasanayan ng pakikisalamuha, madalas siyang magkaroon ng alitan at kung minsan ay nakikipag-away pa sa kanyang mga katrabaho. Madalas siyang maglabas ng saloobin sa social media sa pamamagitan ng kanyang mga status. Doon ay makikita ang kanyang pananaw sa buhay. Isinusulat niya na para sa kanya, ang lalaki ay dapat tumanggap ng sakit ng hindi umiiyak, na kapag natalo sa isang away, hindi ito dapat ipagsabi sa pamilya at hindi dapat saktan ang taong hindi naman nananakit. Mula rito, lumilinaw na si Mindong ay hirap sa komunikasyon at mas madalas na piliin ang paggamit ng dahas bilang solusyon sa problema. Dahil dito, naging pabago-bago ang kanyang trabaho. Walang gustong makatrabaho siya kaya't minsan ay tumatagal lamang siya ng ilang buwan o maging ilang araw bago muling umalis. Sa tuwing nawawala siya ng trabaho, lumulubog siya sa matinding kalungkutan. Nagsimulang masira ang kanyang ipon sa bisyo ng paninigarilyo at pagsusugal. Noong una, madalas pa siyang mag-imbita ng mga kaibigan para maglaro at makipagkwentuhan. Pero kalaunan ay naging tahimik siya. Umiiwas sa pakikisalamuha at mas pinili na lang ang mag-isa. Matapos ang paulit-ulit na pagpapalit ng trabaho, dumating ang huling bahagi ng 2012 nang magdesisyon si Mindong na pumunta sa Jacksonville, Florida upang humingi ng tulong sa kanyang tiyo na may-ari ng isang restaurant doon. Sa paningin ng kanyang tiyo, si Mindong ay isang tahimik at masipag na binata. Nakikita niya itong tapat na nagpapadala ng pera sa kanyang mga magulang at may kabutihang loob, gaya ng pagbabahagi ng prutas sa mga kasamahan niya sa kusina. Para sa kanyang tiyo, isa lamang si Mindong sa maraming kabataang nagsusumikap maghanap buhay at wala siyang nakikitang kakaiba o masama sa kanya. Subalit, matapos ang kalahating taon ng pagtatrabaho roon, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang nagbago sa takbo ng buhay ni Mindong. Noong 17 ng Hunyo taong 2013, habang abala si Mindong sa kusina ng pinagtatrabaho ang restaurant, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. Nagulat siya nang tanungin kung bakit hindi siya sumipot sa korte noong araw na iyon. Hindi niya alam na kailangan pala siyang dumalo. Ipinaliwanag ng abogado na dahil sa hindi maipaliwanag na pagliban, itinuring iyon ng hukom bilang kawalan ng pagrespeto sa korte kaya tuluyang tinanggihan ang kanyang aplikasyon para sa political asylum. Kasabay nito,
Inilabas din ang kautusan para sa kanyang deportasyon. Mula sa araw na iyon, muling naging ilegal ang pananatili ni Mindong sa Amerika. Hindi na siya maaaring magtrabaho ng legal o manatili roon ng walang pangamba. Sa gulat at bigat ng balita, agad siyang lumipad pabalik ng Chicago upang personal na kausapin ang kanyang abogado, ngunit huli na ang lahat. Nakapagdesisyon na ang hukom at wala na siyang magagawa kundi harapin ang katotohanang muli siyang isang undocumented immigrant. Gayunpaman, nananatiling may kaunting pag-asa si Mindong dahil sa kanyang nakababatang kapatid na si Nana. Hindi sila tunay na magkapatid. Inampun lamang si Nana ng pamilya ni Mindong noong bata pa siya. Ang tunay na ama ni Nana ay matagal nang nakapasok sa Amerika bilang illegal immigrant din. Ngunit nang makakuha ito ng green card at maging US citizen, naisama niya ang kanyang asawa at 3 anak kabilang na si Nana. Sa panahong iyon, nagtatrabaho na si Nana at malapit nang makapasa sa pagsusulit para maging ganap na US citizen. Nang malaman niya ang kalagayan ng kapatid, iminungkahi niyang magkunwari silang magpakasal upang makuha ni Mindong ang green card. Ngunit tumanggi si Mindong dahil hindi niya nais ang peke. Ang gusto niya ay isang totoong kasal kay Nana, hindi lamang upang magkaroon ng papeles, kundi dahil gusto niya itong maging tunay na asawa. Agad naman itong tinanggihan ni Nana. 18 taong gulang pa lamang siya at itinuturing niya si Mindong na parang tunay na kuya. Handa siyang tumulong sa pamamagitan ng isang huwad na kasal, ngunit ang tunay na kasal ay hindi niya matatanggap. Dahil dito, tuluyan ng gumuho ang loob ni Mindong. Pagkaraan ng 9 na taon ng hirap at pagtitiis sa Amerika, wala pa rin siyang malinaw na kinabukasan. Nagsimulang lumubog ang kanyang kalooban, nalulong sa bisyo ng paninigarilyo at pagsusugal, at mabilis na naubos ang kanyang ipon. Nang wala na siyang ibang mapagkakakitaan, bumalik siya sa Florida at muling nagtrabaho sa restaurant ng kanyang tiyuhin, ngunit ibang-iba na ang kanyang asal. Mula Hunyo hanggang Setyembre ng taong 2013, kapansin-pansin ang pagbabago kay Mindong. Madalas siyang tulala, hindi makapag-focus sa trabaho at bigla na lang nawawala ng walang paliwanag. Isang beses pa habang naninigarilyo sa dormitoryo, muntik na siyang maging sanhi ng sunog. Mabuti na lamang at agad itong naapula. Kahit pamangkin siya, hindi na kinaya ng kanyang tiyuhin ang pag-uugali ni Mindong. Pinatigil siya sa trabaho at pinayuhang magpatingin sa doktor para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Pagdating sa New York, naghanap pa rin siya ng trabaho ngunit hindi siya nakakita ng angkop. Sa halip, inubos niya ang kanyang oras sa bisyo, pakikipaglaro at pagsusugal kasama ang mga kaibigan. Kapag siya ay natatalo, binabato at sinisira niya ang mga makina ng sugal, dahilan upang makita ang lalim ng kanyang galit at pagkadismaya. Madalas din niyang tawagan ang kanyang ina, minsan 4 na beses sa isang araw. Lagi niyang tinatanong ang tungkol sa pagpapatayo ng bahay at kung kailangan pa ng pera. May isang pagkakataon na ikinuwento niya sa kanyang ina ang tungkol sa isang kababayan na tumawag sa kanya. Tinanong siya nito kung kailan siya haharap sa korte, kung kailan siya makakakuha ng green card at kung kailan siya mag-aasawa. Nang ikwento ni Mindong ang kanyang sitwasyon, tinawanan lamang siya at tinawag siyang walang silbi dahil matagal na siya sa Amerika ngunit wala pa ring naaabot. Labis siyang nasaktan at humagulgol habang kausap ang ina. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga pangyayari at minsan pa'y wala ng malinaw na direksyon ang kanyang mga salita. Pinaka nakakabahala para sa kanyang ina ang ikinuwento ni Mindong na hindi siya makatulog at may mga tinig siyang naririnig bagamat hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Doon naisip ng ina na unti-unti nang naaapektuhan ang isipan ng kanyang anak. Sa sobrang pag-aalala, tinawagan niya si Nana at hiniling na bisitahin ang kanyang kapatid sa New York at isama ito sa doktor. Akala niya'y makakabuti ang hakbang na ito. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong iyon ay magiging isa sa mga pinakamabigat niyang pagsisisihan sa mga susunod na araw. Sa mga panahong iyon, pansamantalang naninirahan si Mindong sa tahanan ni Yilin at Xiaojian. Ayon sa pamangkin ni Xiaojian, dati raw ay hindi nakaugalian ng tiyahin na magluto ng almusal.
Karaniwan ay gatas at tinapay o kaya yung mga steam buns lang ang kinakain nilang magkakapatid tuwing umaga. Ngunit nang dumating si Uncle Mindong, nagsimula na itong magluto ng almusal at minsan ay gumagawa pa ng merienda sa hapon. Si Uncle Mindong din ay madalas na bumili ng candy at mga paboritong pagkain ng mga bata. At kapag namimili si Auntie Chow Jen, siya ang nagbabantay sa mga pamangkin. Sa simula, maayos at maganda ang samahan ni Uncle Mindong at ng pamilya ng kanyang tiyahin. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat noong ika-23 ng Oktubre nang bumisita si Nana upang dalawin ang kanyang kapatid. Noon, si Chow Jen ay nasa labas para mamili. Ang 5 taong gulang na si Kevin ay nagbukas ng pinto at sa kanyang inosenteng mata, nadatnan niya si Uncle Mindong at Nana sa isang sitwasyon na tila malapit ang isa't isa. Walang mali siya ang bata nang banggitin niya na si Uncle Mindong at Nana ay magpapakasal. Subalit ang simpleng sinabi ng bata ay tumama sa sensitibong usapin sa pagitan ng dalawa. Nag-init ang emosyon ni Nana at sa galit ay sinaktan niya si Kevin, dahilan upang ito ay umiyak. Hindi pa siya nakontento, kaya't itinulak niya palabas ng kwarto ang bata at naiwan ang paslit na umiiyak sa labas ng pintuan. Pagbalik ni Xiaojian mula sa pamimili at nang marinig ang pag-iyak ng kanyang anak, nagalit siya. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang sumuka si Kevin sa sahig at wala pang naglilinis, dahilan para lalo siyang mainis. Tinawag niya ang kanyang anak, ngunit nanginginig ito at nagsabing hindi raw siya pinapapasok ni Nana. Sa galit, mariing sinabi ni Xiaojian na bahay nila iyon at hindi kailangang humingi ng pahintulot para makapasok. Hinila niya paloob ang anak at hinarap sina Mindong at Nana. Sabay ipinahayag ang kanyang sama ng loob na bilang mga nakakatanda ay hindi man lang nila nabantayan ng maayos ang 3 bata at kahit nakita na nila ang kalat ay hindi pa rin nila ito nilinis. Mula rito, agad na sumiklab ang matinding pagtatalo at nagpalitan ng maiinit na salita sina Xiaojian, Mindong at Nana. Bago umalis, nagbitaw pa si Nana ng matalim na salita laban sa kanyang kapatid na kung patuloy siyang ganoon tratuhin ng pamilya, mahihirapan siyang magkaroon ng mukhang manatili pa roon. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang lumisan. Ikinuwento ni Xiaojian ang nangyari kay Nana at kay Kevin sa kanyang asawa na si Yilin. Ngunit nang marinig ito ni Hilin, pinili niyang huwag palakihin ang sitwasyon dahil natatakot siyang masira ang samahan ng kanilang pamilya. Sa halip, sinubukan niyang pakalmahin ang lahat. Dinala niya si Mindong sa isang mahjong parlor malapit sa kanilang lugar at sinabing doon muna siya manatili pansamantala. Ngunit tumanggi si Mindong. Ani ay masyado raw maingay doon at hindi siya makatulog. Sa huli, nagpasya itong tumuloy muna sa kanyang tiyuhin sa New York. Ngunit hindi siya nagtagal doon. Makalipas lamang ang isang araw, noong ika-24 ng Oktubre, bumalik si Mindong sa bahay ni Yilin. Ipinaliwanag niya kay Xiaojian na hindi siya komportable sa bahay ng tiyuhin at mas gusto niyang manatili roon. Pagsapit ng gabi ng ika-26 ng Oktubre, wala si Yilin dahil abala ito sa trabaho sa restaurant. Sa oras na iyon, naglalaro sa sala ang batang si Kevin habang mahimbing nang natutulog ang 3 pang bata. Pagkatapos ng gawaing bahay, sinubukan ni Xiaojian na tawagan ang kanyang asawa. Ngunit marahil dahil abala ito sa trabaho, hindi siya nasagot. Kaya't nakipag-usap na lamang siya sa telepono sa kanyang biyanan na si Ginang Yijay na nasa kanilang bayan sa China. Sa kanilang pag-uusap, nagbigay ng babala si Ginang Yijay na maliit ang bahay at may 4 pa silang bata. Kaya't hindi maginhawa na si Mindong ay patuloy pang makitira roon. Binanggit din niya na tila hindi matatag ang isipan nitong mga huling araw at nababahala siyang baka may magawa itong hindi maganda sa mga bata. Pinayuhan niya ang manugang na paalisin si Mindong at tulungan itong humanap ng ibang matutuluyan. Sumang-ayon naman si Xiaojian at ikinuwento kung paano sinaktan ni Nana si Kevin. Ngunit idinagdag din niya na nakakaawa si Mindong sapagkat malayo ito sa mga magulang, nag-iisa at nagsusumikap mabuhay sa Amerika. Para sa kanya, pamilya pa rin si Mindong at kung kaya ay dapat pa rin nila itong tulungan. Habang kausapan niya ang kanyang biyanan, napatingin si Xiaojian sa kusina at doon niya nakita ang nakakatakot na tanawin.
Hawak ni Mindong ang isang kutsilyo at katabi nito si Kevin na umiiyak ng malakas. Bandang 10:40 ng gabi iyon. Dahil dito, agad niyang tinapos ang tawag at nasabi sa kanyang biyenan na may hawak na kutsilyo si Mindong. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kusina, ngunit bilang isang babae na kasama lamang ang 4 na bata, batid niyang wala siyang magagawa sa ganoong sitwasyon. Doon na nagsimula ang trahedyang binanggit natin sa simula. Nang biglang maputol ang tawag ng manugang, nakaramdam ng matinding kaba si Ginang Hijay. Kaya't agad niyang tinawagan ng pinsan ni Yilin na si Tingting na nakatira rin sa New York. Samantala, matapos ang insidente, si Mindong ay nagbihis ng bagong pantalon at sando na binili pa sa kanya ni Nana ilang araw bago iyon. Kaya nang mahuli siya ng mga pulis ay malinis ang kanyang suot. Ngunit mapapansin na ang kanyang mga paa ay puno ng dugo dahil nakapaa siya. Nang matanggap ang tawag, agad na nagtungo si Tingting at ang kanyang asawa sa bahay ni Yilin. Sila ang unang dumating sa lugar, ngunit pagdating nila, napansin nilang tahimik ang buong bahay at tila kakaiba ang atmosfera. Kumatok ang asawa ni Tingting ng ilang ulit bago binuksan ni Mindong ang pinto. Sa mga sandaling iyon, marahil naghahanda na itong tumakas kaya wala siyang dalang anumang sandata. Kaagad siyang pinigil at pinatulog sa sahig ng asawa ni Tingting habang si Tingting naman ay mabilis na tumatawag sa pulisya. Pagdating ng mga otoridad, may itinalagang opisyal na marunong magsalita ng Chinese upang isalin ang kanyang pahayag. Ngunit bigla ang nangyari ang hindi inaasahan. Kahit nakaposas na ang isang kamay niya sa mesa, bigla siyang tumayo at sinipa ang mesa patungo sa interpreter. Pagkatapos, gamit ang kanyang libreng kamay, sinubukan pa niyang saktan ang isang detective na nakatayo malapit sa kanya. Mabilis siyang nasupil ng 2 pulis at dahil dito, nadagdagan pa ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Nang sa wakas ay kumalma siya, ikinuwento ni Mindong ang buong pangyayari. Aniya, palabas na siya ng silid nang marinig niya ang reklamo ng kanyang hipag. Hindi niya na raw nakontrol ang sarili kaya't kinuha niya ang isang kutsilyo mula sa kusina at inatake ang lahat ng nasa bahay. Nagsimula siya kay Chowjen, sinundan si Kevin, pagkatapos si Amy, Linda at William. Ipinahayag din niya na hindi niya narinig ang iyak ng mga bata habang nangyayari iyon. Sa investigasyon, inamin ni Mindong na may galit siya sa mga bata dahil palagi raw siyang inuutusan ng mga ito na gumawa ng gawaing bahay. Ngunit nilinaw niya na wala siyang personal na alitan laban kay Chowjen. Sa huli, sumulat siya ng isang pahayag sa magulong sulat kamay. Ikinuwento niya roon na mula nang dumating siya sa Amerika ay nakapagtrabaho na siya sa iba't ibang restaurant at madalas na nauuwi sa alitan. Binanggit ninyang nitong mga huli ay palipat-lipat siya sa New York at kung minsan ay nananatili sa bahay ni Yilin. Habang ang lahat ng kanyang kaibigan ay may kanya-kanyang pamilya na, siya naman ay naglalakad-lakad sa Flushing at Chinatown ng Brooklyn. Sinabi rin niyang sobra na ang kanyang iniisip. Nawala na siya ng tulog at umamin na gumamit siya ng kutsilyo laban sa kanyang hipag at mga bata. Dahil sa kanyang mababang antas ng edukasyon at posibleng suliraning pangkaisipan, ang kanyang pahayag ay naging magulo. Maraming mali sa gramatika at napakahirap intindihin. Nahirapan ang mga pulis na lubos na unawain ang tunay niyang nais na ipahayag. Nang isa publiko ang kaso, hindi lamang kay Mindong nakatuon ang galit ng taong bayan kundi pati na rin kay Nana. Marami ang nagbigay ng opinyon na siya ang nag-udyok ng sigalot sa pagitan ni Mindong at ng pamilya ni Yilin na humantong sa trahedyang hindi na malilimutan. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa publiko, dumaan si Nana sa mabigat na kaparusahan. Nawala ang kanyang trabaho, namuhay siya sa takot at halos hindi na lumalabas ng bahay dahil natatakot siyang saktan ng iba. Bagamat nais siyang makipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon, hindi niya nagawa ang pagpunta sa New York dahil sa kanyang pangamba. Gayunpaman, iginiit ni Nana na hindi siya umiiwas sa responsibilidad at laging bukas ang kanyang telepono para sa anumang tawag mula sa mga pulis o di kaya abogado. Ayon kay Nana, noong araw na iyon, tinutulungan lamang niya ang kanyang kapatid na magsukat ng damit nang biglang makita sila ni Kevin at pabirong nagsabi na magpapakasal sila.
Nahihiya siya at hindi niya nakontrol ang kanyang sarili kaya't nasampal niya si Kevin. Ilang araw matapos nito, nakain umano ng 3 bata ang kanyang calcium supplement. Dahil nag-aalala siya sa posibleng epekto nito, pinainom niya sila ng maraming tubig at si Kevin ay pinagalitan at pinalabas ng kwarto bilang parusa dahilan upang ito ay magsuka. Inamin ni Nana na nagkamali siya sa 2 insidente. Ngunit binanggit niyang hindi siya pinagsabihan ni Xiaojian kahit na may kaunting lamig ang pakikitungo nito sa kanya. Dahil nahihiya at may nararamdaman siyang pagkakasala, ayaw na rin niyang manatili roon. Kaya nung ika-19 ng Oktubre, 1 linggo bago ang malagim na pangyayari, umalis siya sa New York at bumalik sa kanyang trabaho sa restaurant. Gayunpaman, magkaiba ang kanyang testimonya at ang alaala ng pamangkin ng biktima. Lalo na pagdating sa oras at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maring itinanggi ni Nana na mayroon silang malapit na relasyon ng kanyang kapatid at iginiit na tinutulungan lamang niya itong magbihis. Dagdag pa niya, magkaibang insidente ang pagsampal kay Kevin at pagsusuka nito. 2 linggo matapos ang insidente, noong ika-10 ng Nobyembre taong 2013, bandang 1:45 ng hapon, idinaos ang libing para kay Xiaojian at sa 4 niyang anak sa Forest Hill Cemetery sa New Jersey. Dahil 1 taong gulang pa lamang si William, hindi matanggap ng pamilya na siya ay mailibing ng mag-isa kaya't napagdesisyonan nilang ilagay siya sa kandungan ng kanyang ina sa iisang puntod. Sa libing, hindi mapigilan ang dalamhati ni na Joe Yilin, Ginang Chen Yijay at iba pang kamag-anak. Ang kanilang mga hagulgol ay umalingaw-ngaw sa buong sementeryo at maging ang mga dumalo ay hindi napigilang lumuha. 1 buwan matapos mailibing ang kanyang asawa at mga anak, noong Disyembre ng taong 2013, bumili si Yilin ng tiket at nagpasya na lisanin ang lupain na may malulungkot na alaala. Ngunit pagbalik niya sa kanilang bayan, hindi niya matagalan ang buhay doon. Tuwing nakakakita siya ng mga batang naglalaro, naaalala niya ang kanyang 4 na anak. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay napakalalim, hanggang sa naisip niyang nais na lamang niyang sumunod sa kanyang pamilya. Tulad ng nabanggit kanina, sina Ginang Chen Yijay, ang ina ni Joe Yilin at si Ginoong Chen Yitang, ang ama ni Mindong ay magkapatid. Nagtayo sila ng isang 4 na palapag na bahay para tirhan ng kanilang mga pamilya. Bagamat magkahiwalay ang palapag na kanilang tinitirhan, araw-araw pa rin silang nagkikita. Sa isang banda, naroon ang pamilya ng biktima at sa kabila naman, ang pamilya ng sospek. Isang sitwasyong labis na nakakailang. Bigat ang bumalot sa bahay. At kahit ang mga kamag-anak ni Mindong ay naaapektuhan, kahit pa sa Amerika isinagawa ang krimen at doon siya nakakulong. Paulit-ulit na dumadating ang mga kamag-anak ni Xiaojian sa bahay ng pamilya Chen upang magdulot ng gulo, hanggang sa hindi na nakayanan ni Jolene ang sitwasyon. Kaya makalipas ang ilang panahon, bumalik din siya sa New York. Para sa kanya, mas mainam pa ring manatili roon dahil nandoon ang puntod ng kanyang asawa at mga anak. At bagamat banyagang lupain iyon, hindi niya kayang iwanan ang pamilyang nakahimlay. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya sila. At higit sa lahat, nais niyang personal na masaksihan ang pagbabayad ni Chen Mindong ng kanyang kasalanan. Noong ika-27 ng Enero taong 2014, lumabas sa pagsusuri na may matindi itong sakit sa pag-iisip, dahilan upang ipagpaliban ng hukom ang paglilitis at ipadala muna siya sa gamutan. Pagkaraan ng ilang buwang gamutan, noong ika-28 ng Hunyo taong 2014, muling humarap si Mindong sa korte. Ito ang unang pagkakataon na nasilayan ng pamilya ng mga biktima ang taong kumitil sa kanilang mahal sa buhay. Hindi napigilan ni Joe Yilin ang sakit at galit. Bigla siyang tumayo, itinuro si Mindong at galit na sinabing sinira nito ang kanilang pamilya. Samantala, ilang ulit namang nawalan ng malay ang ina ni Yilin dahil sa matinding dalamhati. 2 taon makalipas ang insidente, matapos ang maraming paglilitis, noong ika-7 ng Oktubre taong 2015, bandang 2:30 ng hapon, sa wakas ay pumayag si Chen Mindong na umamin ng kasalanan. Nakasuot siya ng uniforme ng bilanggo at may posas ang kanyang mga kamay nang siya ay pumasok sa korte.
Matapos rin ang plea agreement ni Chin Mindong, sinabi ni Judge Judy na tatanggapin niya lamang ang kasunduan kung hindi na muling makakabalik si Mindong sa lipunan. Pumayag naman dito ang abogado ni Mindong at ang tanggapan ng district attorney. Sa huli, ang nangyari sa pamilya Zhao ay hindi lamang isang kaso ng malagim na pamamaslang, kundi isang masakit na larawan ng pangarap na naglaho. Isang ama na nawalan ng lahat at isang taong dahil sa pagkabigo ay winasak ang mga inosenteng buhay at ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Ang kasong ito ay isang paalala na ang isang iglap na galit ay maaaring humantong sa trahedyang hindi na mababawi. Naway piliin natin ang pasensya at pag-unawa kaysa sa hayaang manaig ang emosyon. Kung nakatulong sa iyo ang kwento na ito, huwag kalimutang magkomento, i-like at i-share ang video at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng misteryo at investigasyon. Maraming salamat muli sa panonood. Hanggang sa muli.